At dahil wedding anniversary nga namin, itong araw na ito ay naisipan naman namin na dito na nga lang pumunta sa Manila Zoo para naman makapag-banding kaming tatlo at makapag-enjoy din itong si Baby Freya. At pagpasok pa nga lang namin dyan ay sobrang excited na nga nitong si Baby Freya at ang unang ang bumungad sa amin ay itong napakalaking poster ni Wishwa Mali. Sayang nga dahil hindi na namin siya naabutan ni Baby Freya, pero kwento nga ng asawa ko ay napakalaking elepante nga raw nitong si Wishwa Mali. At dahil taga rito nga lang siya, ilang beses niya na nga itong nakita. At after nga namin kay Miley ay may nakita nga rin kami ritong ostrich at tiger. Pero dahil tanghaling tapat nga yung punta namin, ayan nga at natutulog pa din yung tiger, kaya naman itong si Baby Freya inaasar na nga lang namin. Say hi to tiger. Yang. Hi. Ay. Why? The tiger is sleeping. Tiger, wake up. Tiger, wake up. Wake up man, Tiger. Okay. O, diba? At nagagalit na nga sa amin. Sabi na nga kasing wag maingit, natutulog yung Tiger eh. At after nga namin dyan, ay lumipat naman kami dito sa kabila at hindi ko nga alam kung anong tawag sa animals na ito. Kaya naman tinanong ko nga itong asawa ko kung ano bang tawag yan at pakinggan nyo naman kung ano yung sagot niya. Anong tawag dyan? Daga sa bahay. O, diba? Napakagaling. Ako naman ang pinagtripan. Sumunod naman na pinuntahan namin ay may nakita nga ulit kami ritong isang ostrich at mga deers. Nung mga oras nga na ito ay dalawa lang yung deer na nasa labas, pero nung bandang gabi nga na bumalik kami dito ay saka lang naglabasan yung iba at madami pala sila. Pagkatapos nga namin dyan ay lumipat naman kami dito sa kabila kung saan nakalagay yung African lion. Sobrang daming tanong nga ni Baby Freya kung ano daw ba yung ginagawa ng lion at bakit nakasit lang daw siya ng ganun. Medyo nakatalikod kasi yung lion dun sa part na tinatayuan ni Baby Freya, kaya naman hindi niya nga napapansin na natutulog yung lion. Tanghaling tapat kasi yung punta namin ito, kaya naman mukhang naka-siesta time nga lahat ng hayop. Next naman ay sa Philippine Reptile at una nga namin nakita rito itong crocodile na nakangangalang sa gilid at aakalain mo talaga na hindi siya totoong crocodile. Sa kabilang side naman ay may nakita rin kaming dalawang baby crocodile na nakasiksik nga lang sa mga gilid, kaya naman hindi mo agad mapapansin. Dito naman sa parting may tubig ay nakalagay yung dalawang malaking alligator at ito nga isa ay buntot lang yung makikita mo, pero dun sa kabilang gilid nakikita mo yung isang alligator na napakalaki at halos kasing lapad niya nga itong side ng pool na pinupwestuhan niya. Ito naman sa kabilang pool ay makikita mo naman itong maraming sea turtles at iba-iba nga yung kanilang size. Merong malalaki at meron ding maliliit. Ito nga sa part na ito ay tuwan-tuwa na nga itong si Baby Freya dahil napakadami nga ng turtle na nakikita niya. Sa katabi naman niya ay meron din kami nakita na dalawang malaking pawikan na napaka-cute talaga. At pagkatapos nga namin dyan ay pumunta naman kami dito sa may bandang likod at grabe nga po, napakaganda ng view rito at napaka-fresh din ng hangin. Napakalaki nga nitong Manila Zoo at halos wala pa talaga sa kalahati ang naiikot namin. Kaya naman kung nagbabalak nga rin po kayo na pumasyal dito ay agahan nyo ang punta para maikot nyo ng mabuti yung buong Manila Zoo. Next naman na video ko ay share ko naman sa inyo kung ano pa yung ibang makikita rito, katulad na lang dito sa Reptile House at dito sa Butterfly Garden. Follow and share!